Ako nga pala si Maritoni, 30 anyos. Nito lang ay nakipag-live-in na ako sa boyfriend kong si Drew. Mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Nakatira ko sa bahay niya. 28 years old lamang siya noong pinagawa niya ang bahay na yon sa tulong ng kanyang yumaong asawa na si Jen. Nag-ibang bansa kasi sinang pareho noon ng ilang taon bago nagpasyang manatili na lamang sa Pinas matapos magawa ang bahay na gusto nila. 5 years ago lang nung namatay ang asawa niya. Wala silang naging anak kaya nasolo ni Drew ang buong bahay. Hindi na nga sana siya mag-aasawa pa dahil masyado siyang nalugmok sa pagkamatay ng kanyang dating asawa. Kaya lang nung nakilala niya ako ay sinubukan niya ulit na maging matapang. Binuksan niya ulit ang kanyang puso. Nagmahal siyang muli. 1 taon pa lang naman kaming magkarelasyon sa ngayon, Papa Dudut, pero naramdaman na namin na kami na talaga yung magiging magkasama sa panghabang buhay. Hindi na kami mga bata para hindi magseryoso. Kaya nga nung time na inoffer niyang magsama na lamang kami sa isang bahay, pumayag ako. Sayang din naman kasi ang upa ko. Ako na lang ang umako ng bayad sa mga bills sa bahay bilang tulong kay Drew. Lalo't hindi rin naman ganong kalaki ang kinikita niya kumpara noong nasa ibang bansa siya. Mas malaki ang sahod ko kesa sa kanya. Kaya kung meron mang mga gastusin sa bahay, ako na ang nagbabayad. Wala naman yung problema sa kanya, bukas naman ang kanyang isipan sa ganong klase ng setup namin, Papa Dudut. Alam mo, parang bibigay na tong isang upuan. Naparami ka lang ng kain, kaya gusto nang bumigay ng upuan na yan. Loko ka ha? Seryoso nga kasi, lumalangit-ngit na eh. Ayusin ko na lang sa day off ko. Gano'n na ba to katagal? Itong dining set, ito ang una naming ininvest ni Jen noon. Mahilig kasi kaming kumain, kaya ito ang inuna naming bilhin nung binubuo namin tong bahay. Matagal na rin pala no? Oo, kaya siguro gusto na ring bumigay. Basta sa day off ko, ayusin ko na lang yan. O pwede na rin i-retire na lang. Ipamigay sa mga ibang may kailangan. Eh anong gagamitin natin? Bibili ako. Yan ka na naman eh. Ikaw na naman ang gagastos. Konti na lang talaga. Hindi ko na mararamdaman ang pagkalalaki ko. Uy, akala ko ba okay na tayo sa setup natin? Gusto ko lang din naman kasi ng safe at maayos na gamit. Ang hirap kasi baka madisgrasya tayo sa next na upo natin dito. Pero pwede pa namang remedyohan yan. Marunong naman ako magkarpintero eh. Naku, tigilan mo ako. Ang dami mo nangang nasirang pader dito sa bahay dahil sa pagiging karpintero mo, no? Eh basta, kesa naman ipamigay lang tong dining set. Yun na nga eh. Ipapamigay naman sa mga nangangailangan, hindi itatapon. Mapapakinabangan pa rin ng iba. Parang ganun na rin yun. Ibenta na lang natin para sure na gagamitin talaga. Wala nang bibili nito. Marami nang ang sira, tsaka luma pa. Exactly. Kaya ipamigay na lang natin. Ay, Ayaw mong ipamigay dahil sa sentimental value, no? hindi ka naman ba magagalit kung oo ang sagot ko? Siyempre hindi. Ito ang una niyong pinundar ng dati mong asawa eh. Marami na kayong memories na nabuo habang kumakain dito. Hirap lang talaga ako makapag-let go kasi ng mga gamit. Lalo kung naging parte na ng buhay ko. Kahit sabihin pang sira na o pwede nang itapon. Diyan talaga tayo nagkakaiba, no? Kasi ako, hindi ako na-attach sa mga gamit. Kapag hindi ko na kailangan, ipapamigay o itatapon ko na kagad. Para ma-welcome ko yung bagong blessings. Ay, siguro nga, kailangan ko na ring i-let go tong dining set. Tatawagan ko na lang yung nanay ni Jen. Ibibigay ko na lang sa kanya. May kontak ka pa sa nanay ni Jen? Paminsan-minsan nakakapag-usap kami. Kinukumusta ko. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay. Patay na yung asawa niya tapos wala na rin si Jen. Wala siyang ibang anak? Wala. Si Jen lang talaga ang naging anak niya.
Kaya nagwo-worry din ako kasi 65 years old na siya. Mag-isa na lang sa buhay. Pag may extra ako noon, pinapadalan ko siya o kaya pinag-grocery. Ang bait mo naman pala talaga. Naging nanay ko na rin kasi siya. Alam mo namang ulila na ako sa mga magulang. Siya talaga ang nag-alaga sa amin ni Jen noon. Dito nga rin siya tumira dati. Oh, bakit siya umalis? Umalis lang after makremate si Jen. Sabi niya, hindi raw niya kayang tumira pa rito dahil naaalala lang niya ang anak niya. Dito nga sa dining area sila madalas tumatambay na mag-ina nun. Mahilig din kasi silang magluto at kumain. Ang dami na palang alaala ng dining set na to. Parang kahit ako, ayoko na rin tuloy ipamigay. Pero tama ka eh. Oras na rin para mag-let go. Tsaka mapapakinabangan naman ng nanay ni Jen to kung sakali. Ikaw, kung ano man ang maging desisyon mo. Teka, tatawagan ko lang siya para malaman na niya. Tsaka okay lang ba kung ipagbili ko na rin siya ng mga kailangan niya sa bahay? Papadudot tumango ako bilang pagpayag sa sinabi ni Drew. Hindi naman kasi problema kung mag-aabot siya sa nanay ng yumaon niyang asawa na si Jen. Kawawa rin naman kasi lalo't nalaman kong mag-isa na lamang pala niya sa buhay at isa ng senior citizen. Pagkatapos noon ay masayang kinuha ni Drew ang kanyang cellphone at tinawagan ang dati niyang biyanan. Nanay pa rin ang tawag ni Drew sa kanya at nakita ko talaga ang kakaibang saya sa mukha ni Drew nang makapag-usap silang dalawa. Doon ko naramdaman na talagang nanay ang turing na niya sa dati niyang biyanan. Masaya na rin ako, Papadudot, pagkatapos ng tawag na yon ay lumapit sa aking muli si Drew para sabihin na payag ng kunin ng nanay ni Jen ang dining set. At lalabas din daw sila para makapag-grocery na rin. Inalo ko na rin si Drew na idala niya sa bahay ang nanay ni Jen para makapag-salo-salo naman kami. Natuwa lalo si Drew at tinawagan muli ang nanay ni Jen. Pagkatapos noon ay in-schedule na nila ang pagsundo sa kanya ni Drew. Sinabi nito na pwede siya sa katapusan ng buwan. Isasabay na lang din daw niya ang pagkuha sa dining set noon at sa pag-grocery. At nang matapos muli ang kanilang usapan, niyakap ako ni Drew at nagpasalamat dahil naging mabuti ako sa dati niyang biyanan, ang nanay ni Jen. At nang sumapit ang katapusan ng buwan ay doon na kami nagkaharap ng nanay ni Jen. Sinundo siya ni Drew sa bahay nito at napag-usapan na manananghalian muna sa bahay bago sila pupunta sa grocery store para bumili ng kailangan nito, Papadudot. Maritoni, ito nga pala ang nanay ni Jen. Kumusta po, ma'am? Salamat naman po at nakadalaw po kayo rito sa bahay. Oo nga, ilang taon na rin nung huli akong tumapak dito. Salamat po ulit, Nay ha. Namiss ko kayo. Namiss din naman kita, anak. Kayo ni Jen. Kaya lang, natatakot akong bumalik dito para bumisita noon kasi parang hindi pa handa ang puso ko na tanggapin na wala na ang unika iha ko. Buhay pa rin naman ang alaala ng anak nyo, ma'am. Nanay na lang din ang itawag mo sa akin. Para ko na rin anak dong si Drew. Tsaka, namimiss ko na rin ang pakiramdam na may tumatawag sa akin ng nanay. Mas ayos po yan sa akin. Saka mas magiging ayos kung palagi kayong dadalaw dito. Para naman may nakakasama rin kami ni Drew. Oo nga po, Nay. Mas magiging masaya itong bahay kung nandito ka na ulit. Hindi ba nakakahiya sa inyo? Baka naman makasagaba lang ang isang matandang tulad ko sa inyo. Huwag niyo pong isipin yun. Gusto naming may nakakasama rin dito sa bahay. Kaya pumayag na kayong dumalaw-dalaw. Tsaka masarap din po magluto tong si Maritoni. Baka pwede na rin kayong magban sa kusina palagi. Palagi? Kung palagi dito na lang din kaya ako tumira ulit. Kung pwede naman po. Sana hindi niyo masamain ha. Meron sana akong sasabihin Ano po yun? Pinaalis na kasi ako dun sa inuupahan ko nung nakaraang buwan pa.
Gusto kasing taasan yung upa ko hindi ko na kayang bayaran. Hindi naman kasya sa pensyon ko. Baka kulangin ako lalo't may maintenance na rin ako. Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin to, Nay? Para nagawa natin ang paraan. Naisip ko na rin namang lumapit sa'yo, kaya lang nabalitaan ko ang meron ka na raw bagong kinakasama. Kaya naunahan na rin ako ng hiya. Nay, dito na kayo tumira. Sigurado ba kayo? Magaling naman ako maglinis. Ako na rin palagi magluluto para may ambag ako sa inyo. Gawin niyo akong kasambahay, kapalit ng pagpapatira niyo rito sa akin. Walang kailangang iambag. Lalo hindi kayo magiging kasambahay. Ipahinga nyo na lang po at gamitin nyo na lang yung pensyon nyo sa maintenance nyo at kung ano man yung gusto nyong bilhin. Tama si Maritoni, Nay. Kami nang bahala sa inyo. Salamat mga anak ko. Hindi ko na talaga alam kung saan ako pupulutin pag tuluyan na akong pinaalis dun sa inuupahan ko. Ngayon din po, habang naka-day off kami ni Drew, kukunin na namin ang mga gamit nyo dun sa inuupahan nyo. Mga damit lang ang kukunin. Pwede naman kahit mamaya na lang. Wala naman akong ibang gamit dahil pinamigay ko na nung nalaman kong pinaalis na ako ng nagpapaupa sa akin. Puro damit na lang dun at itong abo ni Jen. Dala nyo po ang urn ng anak nyo? Dala niyo po yung abo ni Jen? Natakot ba kita? Hindi naman nagmumulto ang anak kong si Jen. Dinala ko lang talaga ngayon para makabalik din siya dito sa bahay nila ni Drew. Ang tagal na rin kasi nung kinuha ko siya mula rito. Nabigla talaga ako nang ilabas ni nanay ang urn o yung lalagyan ng abo ni Jen mula sa kanyang bag. Kaya naman pala parang bigat na bigat si nanay sa dala niya. Pinakita niya sa amin at parang pinakilala sa akin ng pabiro ang abo ni Jen. Si Drew naman ay nagulat din. Inakala kasi niyang pinaanod na sa dagat ng nanay ni Jen ang abo nito. Kaya kinuha nito ang urn mula kay Drew pagkatapos makremate. Buong akala ni Drew ay dinadalaw niya sa dagat ang abo ni Jen pero hindi naman pala nakaabot yon doon. Tinago pala ng nanay ni Jen. Naiintindihan naman namin siya, Papa Dudut. Gusto lang daw talagang makasama ni nanay ang abo ni Jen. Pagkatapos noon ay inalalayan siya ni Drew para ilagay sa altar ang abo ni Jen. Nagdasal saglit si nanay habang nakaharap sa abo ni Jen. Pagkatapos noon ay hinarap kami at nagtanong muli kung ayos lang ba na dinala pa niya ang abo ni Jen sa bahay namin. Tumango lamang kami ni Drew at pinagbigyan ng kahilingan niya. Maliit na bagay lang naman yon at saka malaki rin naman ang ambag ni Jen sa bahay nila ni Drew. Sino ba naman ako para pagbawalan ang abo niya roon, hindi ba? Nag-lunch na rin kami pagkatapos ng usapan. Sabay-sabay na rin kaming umalis pagkatapos naming kumain para kunin na ang mga damit ni nanay. Dumaan din kami sa grocery para ipagbili naman siya ng mga pagkain na gusto niyang kutkutin kapag nasa bahay na siya ulit nakatira. Papa Dudut, napakasaya ni nanay habang nagpapasalamat sa amin. Gumaan tuloy ang loob ko at pakiramdam ko ay nakagawa ako ng tama ng mga oras na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas namang ang 2 araw ay nakalipat na ng tuluyan ang nanay ni Jen sa bahay. Damit na nga lang talaga at urn ni Jen ang dala nito. Nag-stay ito sa dating kwarto niya at pinasadya pala ni Drew at Jen na gawing 2 kwarto ang bahay. Ang isang kwarto ay para kina Drew at Jen at ang isa naman ay para kay nanay. Kung sakali man na nagkaroon ng anak si Drew at Jen noon ay hahatiin na lamang ang kwartong yon. Di hamak pala na mas malaki ang kwarto ni nanay kesa kina Drew at Jen. Nung umalis doon si nanay, ginawa na lang tambakan ni Drew na mga lumang gamit yon. Ako nga ang naglinis noon. Ako na rin ang nagpamigay ng mga gamit na nakatambak doon dahil hindi naman daw gagamitin pa ni Drew ang mga yon. Hindi lang niya maasikaso talaga. Mula nang tumirang muli si nanay sa bahay ay lagi itong nagpapasalamat sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi lahat ay tulad ko na bukas ang isipan at malambot ang puso para sa katulad niya. Dahil doon ay mas lalo akong napalapit sa kanya. Para natuloy akong nagkaroon ng nanay
Lagi kaming magkasama sa bahay lalo't WFH naman ako. Marami siyang naituro sa akin para mas maging masinob at magaling sa bahay. Kaya lang sa pagtagal ay meron na akong napapansin sa kanyang mga ugali na parang ang hirap na ngang tansyahin. Tulad na lamang sa mga gawaing kusina. Nung una mahinahon at mabait pa siya sa pagsama sa akin sa pagluluto at sa ibang gawain sa kusina. Pero nang tumagal, parang nararamdaman kong iba na, Papa Dudut. Anong oras daw ang uwi ni Drew? Nasabi ba niya sa'yo? Bago raw mag-alas 7 ng gabi, nandito na raw po siya. Maaga raw silang papauwiin ng boss nila kasi na-reach na daw nila yung quota nila. Dapat pala, mas inagahan natin magluto. Baka mamaya mauna pa siyang makarating dito kaysa mapalambot yung beef na niluluto mo. Relax lang po kayo, Nay. Marunong naman maghintay si Drew sa pagkain kahit gaano pa siya kagutom. Ay, hindi pwedeng ganun, Maritoni. Gumaya ka kay Jen. Dapat minu-minuto nagpapa-update siya kay Drew sa oras ng uwi niya para nakahanda na yung ulam pagpasok pa lang ni Drew ng bahay. Okay nga lang po, Nay. Relax lang po kayo. Ganun na sistema namin ni Drew dito sa bahay. Saka madalas pagka-uwi niya, naliligo muna siya at may kinakalikot sa mga inuuwi niyang gamit. Kaya hindi rin siya naiinip. Mas maganda kasi yung sistema nila ni Jen sa bahay noon. Yun lang naman ang totoo. Medyo matatagalan lang siguro ng konti pa para mapalambot tong beef. Dito po talaga ako hirap palagi ano po kaya ang dapat gawin? Mahina yung apoy o palakasin pa? Dapat kasi ang ginawa mo binabaran mo ng baking soda yung beef bago mo niluto. Yun ang sikreto sa pagpapalambot ng karne na yan. Pwede po pala yun? Akala ko kasi dapat pukpukin ng tenderizer yung beef tapos dapat manipis yung hiwa. Mali ka na naman. Hindi uobra yan kung walang baking soda. Kami mismo ni Jen subok na yon. Kaya paborito ni Drew ang mga niluluto ni Jen na beef noon kasi malambot. Hindi na pahirapan pa sa pagnguya. Sayang at wala na rito si Jen ngayon. Kasi po sa pagkakaalam ko nakakabawas ng lasa yung baking soda kapag hinalo sa pagluluto ng beef Nasasayang lang yung ginamit na pang-marinate. Di ibabad mo ng 20 minutes sa baking soda tapos hugasan mo. Kung maaga ka lang kasi nag-prepare ng beef, nagawa mo pa sana ng maayos to. Wala. Mas inuna mo yung makipag-video call kay Drew at manood ng TV. Hindi ganyan si Jen. Hanggat hindi natatapos sa mga gawaing bahay, hindi siya magre-relax. Hindi manonood ng TV o hindi magse-selfie. Si Drew naman po kasi yung gustong makipag-video call sa akin kasi nasistress siya sa work kanina. At gusto niya makita ako para mawala raw yung pagod niya. Alam mo ang solusyon para mawala ang pagod at stress niya? Masahe. Pero mukhang hindi mo alam yon. Napansin ko sa mga kamay mo masyadong manipis sa mga daliri mo. Hindi pang masahe. Masakit ang hagod ng mga ganyang kamay. Hindi gaya nung kay Jen. Kaya laging fresh tingnan dati si Drew kasi naman nare-relax siya palagi sa hilot ni Jen. Hindi naman po nagre-request si Drew na i-massage ko siya. Paano? Alam niyang hindi ka marunong at hindi magandang mga kamay mo para pang masahe. Ano na po kaya sa tingin niyo yung pwedeng remedyo dito sa beef? Pahinaan ng apoy o palakasan? Wala ka nang pwedeng maging remedyo dyan. Bigyan mo na lang si Drew mamaya ng matalas na kutsilyo at ipagdasal mo na lang ang ngipin niya. Sana manguya niya ng maayos ang niluto mo. Bahala ka na riyan ha. Magdadasal na lang muna at magsisindi ng kandila para sa kaluluwa ni Jen. Hindi ko alam kung nakahalata si nanay pero nasaktan na niya ako sa mga sinabi niya. Hindi ko na nga siya matingnan noon habang kinukumpara niya ako sa anak niyang si Jen. Ni minsan ay hindi ko nakitang threat si Jen sa relasyon namin ni Drew. Dahil pinaramdam naman sa akin ni Drew na mahal niya ako at hindi na mahalaga ang past. Pero dahil sa ginawa ni nanay ay parang nagduda tuloy ako kung nararapat lang ba ako sa pagmamahal ni Drew. Kasi parang hindi ko matumbasan ang galing ng naging asawa niyang si Jen.
Nasira na ang mood ko at dahil doon ay hindi na tuloy naging masarap ang niluto ko. Mas lalo ko pang naramdaman yon nang ihain ko na kina Drew at nanay. Pinamukha ni nanay sa akin na ang hirap ngunyain ang beef na niluto ko. At nasobrahan daw ako sa betchin. Baka raw antukin si Drew hanggang kinabukasan. Wala namang sinabing hindi maganda si Drew at hinawakan lang nito ang kamay ko para iparamdam na okay lang naman yon. Parang naawa tuloy ako sa sarili ko. Lalo na nung kinumpara na naman ako ni nanay kay Jen. At sa pagkakataong yon, sa harapan pa ni Drew yon ginawa. Hindi na lang ako umiimik at nararamdaman kong napansin yun ni Drew. Kaya mismong si Drew na nga ang gumawa ng paraan para mag-change topic na. Pero sadyang tumigil or ayaw tumigil ni nanay na ilatag sa usapan ang yumaon niyang anak na si Jen. Binulungan na lamang ako ni Drew at sinabing pagpasensyahan ko na lang daw dahil hindi biro ang mamatayan ng anak. Tumango na lamang ako at baka na-miss lang ni nanay si Jen noong araw na yon. Pero makalipas ang ilang araw ay ganoon pa rin ang ginawa nito. Meron pa siyang malalang ginawa at hindi ko na yon kayang tanggapin pa. Nangyari yon habang nasa kwarto kami ni Drew isang gabi, Papa Dudut. Alam mo, hindi na tayo nakakapag out of town. Naging busy na rin kasi tayo pareho sa mga trabaho natin. Tsaka nag-a-adjust pa tayo sa paglipat ni nanay dito. Oo nga eh. Kailan kaya tayo pwede mag-out of town? Namimiss ko ng bumiyahe. Puro na lang MRT yung biyahe ko. Pwede siguro sa katapusan. Long weekend yun. Ayan, sige. Saan naman kaya tayo? Hindi pa tayo nakakapag-ikot sa Pampanga. Alam mo, merong sinabi sa akin yung katrabaho ko na meron daw bahay doon na nagluluto ng mga sinaunang putahe ng mga Kapampangan. Sa Mexico, Pampanga raw yun eh. Ay, nabalitaan ko nga yan. Gusto ko rin makatikim ng cookies ng patron saint nila na si San Nicolas de Tolentino. Patron saint ng mga bata, baker, mga may sakit at kalamidad. Alam ko yan. Pande San Nicolas ang tawag sa cookies na yun. Sige, bumili tayo para ipasalubong sa mga kaibigan natin at kay nanay. Naisip ko nga pwede rin nating ibenta yun dito sa Manila. Patok yun sigurado. Hindi na ako makapaghintay. Feeling ko parang mag-honeymoon ulit tayo noon. Bakit kasi hihintayin pa natin na mag-out of town para makapag-honeymoon ulit tayo? Eh kung pwede naman na nating simulan ngayon. Loko ka talaga. Nakahanap ka na naman ng tiyempo para harutin ako Hindi Mukhang pinain mo nga lang yung salitang honeymoon para makascore ka sa akin eh. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Pakis naman. Bukas na lang, matulog na tayo. Baka kung saan pa mapunta yung halik na yan eh. Eh di hayaan natin kung saan man mapunta ang kiss mo sa akin. Dali na. True naman, nagsisimula ka na naman Eh di tapusin mo na para makatulog na tayo. Dali na. Sige na nga, isa lang Isang kiss, tapos hayaan na natin kung saan tayo dalhin. Ay, ayoko ng ganyan. Huwag kang maharot. Ay, pasensya na. Nagulat ba kita, Maritoni? Pasensya na kung bigla akong pumasok Narinig ko kasi kayo naghahagikikan pa kaya naisip kong pumasok na lang agad. Nay, may kailangan po ba kayo? At bakit dala niyo ang Ernie Jen? Nanaginip kasi ako kanina. Ano pong panaginip? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Medyo nakaramdam lang ako ng konting lungkot. Napanaginipan ko kasi si Jen Nilalamig daw. Paano ko ba to sasabihin? Kinausap kasi ako sa panaginip ni Jen. Sabi niya, dalhin ko raw ang abo niya rito sa loob ng kwarto ninyo kasi malamig daw dun sa pwesto niya sa altar. Ha? Dito niyo po ilalagay sa kwarto yung abo ni Jen? Dito? Dito kung saan kami natutulog ni Drew?
Oo pakiramdam ko natatakot lang mag-isa si Jen sa altar, kaya siguro nagparamdam siya sa akin sa panaginip. Saan ko ba siya pwedeng ipatong? Okay lang ba kung dito na lang sa may tokador? Nay, wag po rito sa tokador kasi masyadong malapit sa kama namin eh. Saka tabi pa ng pwesto ko sa paghigayan tokador. Kung ayaw mo, di ilipat na lang yung tokador sa pwesto ni Drew para doon ko na lang ipatong tong abo ni Jen. Mas gusto nga siguro yon ng anak ko para malapit pa rin siya kay Drew. Sige Nay, okay lang. Ililipat ko na ngayon ang tokador dito sa pwesto ko para may ipatong na ang urn ni Jen. Salamat, Drew. Alam kong maiintindihan mo ko. Mula ngayon, wag mo na siyang aalisin sa kwarto niyo ha. Papadudo tumango lamang si Drew at mabilis na sinunod ang gusto ng nanay ni Jen na ilipat malapit sa kanyang pwesto ang tokador para maipatong doon ang abo ni Jen. Hindi na ako nakapagsalita pa. Hindi ako komportable sa ginawa nila at hindi man lang nila tinanong sa akin kung ayos lang ba yun. Ano kaya ang mararamdaman nila kung sa kanila ko yun gawin? Nakakasama ng loob pero ano bang laban ko? Kinasal siya kay Jen at kahit patay na si Jen, alam kong mantsado pa rin siya sa buhay ni Drew. Lalo't andon si nanay na hindi nagawang patahimikin pa ang ala-ala ni Jen at ng relasyon nila ni Drew noon. Nang makita na ni nanay na pinatong na nga ni Drew ang urn ni Jen sa tukador ay saka pa lang ito lumabas. Nagpaalam na ito kay Drew pero sa akin ay hindi. Ni hindi nga niya ako tinignan. Sinubukang makipaglambingang muli ni Drew sa akin pero nawala na ako ng gana. Hindi ba niya naintindihan na nakakawalang gana yung ginawa niya? Sa kasinong lalambing sa ganong sitwasyon? Nasa isang kwarto lamang kami ng yumaon niyang asawa. Anong gusto niyang maramdaman ko? Nagpanggap na lamang ako na inaantok na at hindi naman nakahalata si Drew na sumama ang loob ko. Humiga na lamang ako at tumalikod sa kanya. Tumalikod din siya sa akin. Nakaharap na siya sa abo ni Jen. Doon ako nakaramdam ng inis lalo. Mali ba ang nararamdaman ko? Yung magselo sa taong wala na sa mundong ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko nakilala ang nanay ko at baby pa lamang ako nung iniwan na ako sa poder ng tatay ko. Hindi ko naman na siya hinanap pa dahil para saan pa. Iniwan na niya ako at obviously ay ayaw niya sa akin. Kaya walang ina na gumabay sa akin sa paglaki. Meron naman akong mga nakasamang tiyahin pero hindi ko rin sila masyadong nakasundo. Hindi ko kasi alam kung paano makipaglapit sa kanila. Kaya naman sa huli tinanggap ko na lamang na ganon talaga ang kapalaran ko. Umaasa na nga lang ako sa mga nakakarelasyon ko na mapalapit sa mga nanay nila. Para sa ganon ay parang meron na rin akong isang ina. Si Drew naman noong naging kami ay nalungkot ako ng bahagya kasi wala na siyang nanay na pwede ko sanang makalapit. Pero laking tuwa ko nang malaman kong meron pa siyang kinikilalang ina sa katauhan nga ng dati niyang biyanan, ang nanay ni Jen. Akala ko talaga ay may experience ko na ang pagmamahal ng isang ina sa katauhan ng nanay ni Jen. Noong simula ay oo. Pero nung tumagal ay lumabas din ang katotohanan. Ramdam kong hindi niya ako gusto at napapansin ko yon sa tingin niya tuwing nakikita niya kaming naglalambingan at nagmamahalan ni Drew. Lagi niyang sinisingit sa usapan ng anak niyang si Jen sa tuwing napapansin niyang lumalalim na ang lambingan namin ni Drew, Papa Dudut. Hindi naman nakakahalata si Drew doon, tanging ako lang. Isang bagay na hirap kaming explain ng mga babae. Alam namin kapag hindi kami gusto ng kapwa namin babae. Siguro yon ang sinasabi nilang intuition namin. At palong-palo ang intuition ko pagdating kay Nanay Papa Dudut.
Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. May problema ba? Parang balisa ka ha. Hindi ko na kasi matiis to eh. Kailangan ko nang sabihin sa'yo bago pa ako sumabog. Mukhang seryoso to ah. Ano ba yun? Kinabahan naman ako bigla. Si nanay kasi eh. Anong nangyari kay nanay? Asan siya? Kumalma ka. Walang nangyaring masama sa kanya. Eh ano pala? Alam ko mas matagal mo na siyang kakilala kaysa sa akin. Pero kasi, paano ba to? Huwag mo mamasamain yung sasabihin ko ha. Diretsahin mo na ako. Hindi ako mapakali. Okay. Nararamdaman ko kasi na hindi ako gusto ni nanay. Ha? Saan naman galing yan? Sa tuwing wala ka kasi, lagi niya akong pinagdadabugan. Tapos kapag nakikita niya na naglalambingan tayo, bigla siyang sisingit at magkukwento tungkol sa mga masasayang memory niyo ni Jen. Hanggang sa bigla ka na lang titigil sa paglalambing sa akin. Tapos matutuwa ka na sa usapan niyo ni nanay tungkol sa mga alaala ni Jen. Uy, wag mong sabihin nagsiselos ka kay Jen. Ayoko sana. Pero yun na kasi yung nararamdaman ko, lalo tuwing pinapamukha sa akin ni nanay na mas magaling si Jen sa kusina. Mas magaling si Jen sa pag-aalaga sa'yo. Mas maganda at mas sexy si Jen kesa sa akin. Puro na lang si Jen. Paano naman ako? Para akong laging nakikipagkumpetensya sa patay. Ayun na nga eh. Patay na si Jen. Tsaka hindi naman siya kalaban eh. I'm sure kung nasan man siya ngayon, masaya na siya para sa atin. Siguro oo. Masaya na si Jen para sa atin. Pero yung nanay niya, hindi pa. Guni-guni mo lang yan. Napapraning ka lang masyado. Huwag mo na kasing isipin yun. Tsaka mukha namang gusto ka ni nanay. Paano mo masasabi na gusto niya ako buong araw wala ka rito? Kung alam mo lang kung paano niya ako kausapin palagi kapag wala ka. Ano bang gusto mong mangyari? Kung pwede sana wag na lang siyang tumira rito. Ha? Hindi naman pwede yun, Maritoni. Bahay pa rin to ni Jen. May karapatan pa rin si nanay dito. Tsaka matanda na si nanay. Alam nga namang hayaan natin siyang mag-isa na lang. Sabi ko nga sa'yo, parang ako na lang ang pamilya niya. Kung matitiran lang, ako na maghahanap ng mauupahan niya. Wala na siyang kapasidad para umupa. Maawa ka naman sa pensyon niya. Maganda kung magagamit na lang niya yon para sa ibang kailangan niya. Ako naman magbabayad ng upa niya. Basta wag lang siya rito. Maritoni! Parang naririnig ko kayo nagtatalo ah. Ayos lang ba kayo? Hindi ako sanay na nakakarinig ng away dito sa bahay. Lalo na nung nabubuhay pang anak kong si Jen. Hindi kasi mahilig makipagtalo ang anak kong yun. Yun ang tamang pag-uugali ng isang babae. May pinag-uusapan lang po kami, Nay. Hindi naman kami nagtatalo ni Maritoni. Iba kasi ang dinig ko mula ron sa kusina eh. Matalas ang tenga ko kahit na may edad na ako. Parang ang narinig kong pinag-uusapan niyo ako eh. Tama ba ako? Nay, ayaw niyo ba talaga kay Maritoni? Drew! Sabi ko na nga ba eh. May problema ka talaga sa akin, Maritoni. Hayaan niyo, aalis na lang ako rito. Makikituloy muna ako sa barangay hall. Maaawa naman siguro sila sa katulad kong senior, hindi ba? Iiwan ko muna ang mga gamit ko rito hanggat hindi pa ako nakakahanap ng aampon sa akin. Pero kukunin ko ang abo ni Jen dahil ayaw kong pati ang anak ko maging dahilan ng away niyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong isumbong ni Drew kay nanay. Lalo na noong umiyak na si nanay at kinonsensya na ako. Nilapitan siya ni Drew para iyakapin. Ako naman ay parang nanigas lamang sa sulok. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang gagawin. Gusto kong maging tapat kay nanay, sabihin sa kanya na hindi ako komportable sa ginagawa niyang pagkukumpara sa akin sa anak niyang si Jen na matagal nang namayapa. Pero ng mga oras na yon, parang wala akong nagawa. Nakatingin lamang ako sa kanila ni Drew at pilit na pinapakalma ni Drew si nanay. Lalo na noong nagtatangka na itong kunin ang urn ni Jen sa kwarto namin. Ilang beses sinabi ni Drew na hindi siya pwedeng umalis sa bahay dahil pamilya na ang turing sa kanya ni Drew. Doon lang kumalma si nanay.
Pagkatapos noon ay ilang beses akong tinignan ng matalim ni nanay. Ganon ang tingin niya sa akin kapag hindi nakatingin si Drew. Parang kontrabida sa isang teleserye na hindi magpapahuli sa bida. Mula noon ay mas gumaspang na ang ugali ni nanay sa akin. Lagi na lamang akong nangangamba tuwing naiiwan kaming dalawa sa bahay at wala si Drew. Doon mas lumalakas sa mga parinig niya at minsan ay kinukuha niya ang Ernie Jen sa kwarto at kinakausap. Nagsusumbong na inaaway daw siya sa bahay nila. Bahay nila. Yun ang lagi niyang sinasabi. Oo at wala akong ambag doon. Oo at alam kong sina Drew at Jen ang nagpagawa ng bahay. Pero masakit lang kasi sa pakiramdam na para akong outsider sa loob ng bahay na yon, Papa Dudut. Nay, gusto niyo na po bang kumain? Nakapagluto na kasi ako ng pananghalian natin. Hindi na. Dumating naman na ang pensyon ko. Bibili na lang ako ng ulam sa karinderya. Tipirin niyo na lang po yung pensyon niyo. Marami naman akong niluto para sa atin eh. Tara na po. Tipirin ang pensyon ko? Para ba may magamit ako oras na paalisin mo ulit ako rito sa bahay ni na Drew at Jen? Nay, ilang beses na po akong humingi ng tawad sa inyo sa nangyari. Nadala lang ako ng emosyon ko noon dahil sa paulit-ulit na pagkukumpara niyo sa akin kay Jen. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga sa akin at gusto mong masolo si Drew. Hindi po totoo yan. Ako nga po itong nagkumbinsi kay Drew na tumira kayo rito noon dahil naaawa ako sa inyo. Pakitang tao ka lang. Kung magiging totoo ka sa sarili mo, sigurado ko, ayaw mo talaga ako rito. Ang ayaw ko lang po, yung lagi niyo akong kinukumpara sa anak niyo. Lagi na lang mali ang ginagawa ko. Lagi na lang si Jen ang tama kahit wala na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko para lang mapasaya kayo eh. Alam mo kung ano magpapasaya sa akin? Pag lumayas ka na rito. Bakit naman po ako lalayas dito? Eh parang bahay ko na rin to. Parang bahay mo lang, pero may ambag ka ba sa gastos? Ako po nagbabayad ng lahat ng bills dito sa bahay. Dapat naman talaga ikaw magbayad ng bills dito sa bahay kasi nakikitira ka lang. Nakikitira rin naman po kayo rito ah. Parehas lang tayo. At least ako may ambag pa rin dito sa bahay. Eh di, lumabas din ang totoo. Ipapamukha mo rin pala sa akin na wala akong ambag sa bahay na to. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo na ang ambag ko rito yung ginastos ng anak kong si Jen sa pagpapatayo ng bahay na ito? At kung nasabi sa'yo ni Drew, karamihan ng gamit dito, si Jen ang bumili. Yung sofa na inuupuan mo at pinagpapahingahan mo tuwing tanghali, si Jen ang bumili nun. Pati ang kama nyo, hoy! Si Jen ang bumili nun. Magkano po ba nagastos ni Jen sa pagpapagawa ng bahay na to? Pati na sa mga gamit na binili niya. Kwentahin niyo lahat, ako na lang magbabayad. Bakit ko naman gagawin yon? Dinawalan ako ng karapatan dito sa bahay nila mag-asawa? Hindi na po sila mag-asawa. Hindi porket patay na si Jen, hindi na sila mag-asawa. Wala namang annulment sa langit, Maritoni. Yan ang hindi ko gusto sa inyo. Lagi niyong pinaparamdam sa akin na talagang wala akong karapatan kay Drew dahil sila ni Jen ang naging unang mag-asawa. Kasi yun naman talaga ang totoo. Sinasabi ko lang ang bagay na dapat alam mo. Mag-asawa pa rin sina Jen at Drew. Matagal na pong patay ang anak niyo. Nakapag-move on na po si Drew. Ako na po ang kinakasama niya. Ako na ang mahal niya. May gusto sana akong ikwento sa'yo tungkol sa relasyon noon ni na Drew at Jen. Kaya lang, baka mamatay ka sa selos. Huwag na lang. Relasyon noon. Noon. Di tapos na. So bakit binabalik pa ngayon? Ako na nga ang karelasyon ni Drew ngayon. Ako na ang may karapatan sa kanya. Hanggat nandito ako, hindi mo makukuha ng buong karapatan mo kay Drew. Dahil hanggat nakikita niya ako, lagi niyang maaalalang pagmamahal niya para sa nag-iisang asawa niya. At ang anak ko lang yon, si Jen lang yon. Kahit abo na siya, mas may karapatan pa rin sa kay Drew at sa bahay na to kesa sa'yo. Papa Dudut, hindi na ako nakaimik pa sa mga sinabi ni nanay. Ano pang ilalaban ko roon sa sinabi niya? Mas lalo lang akong nasaktan, lalo't harap-harapan na niyang sinabi sa akin na wala akong karapatan sa bahay na yon at kay Drew. Ang hirap hanapin ang lugar ko sa bahay na yon.
Para akong naliligaw kahit nasa isang sulok lang naman ako. Nang mapansin ni nanay na hindi na ako nakalaban sa huli niyang sinabi ay sa kanya ako tinignan. Mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang maliit kong pagkatao. Mas lalo akong nanliit at para akong nahiya. Pagkatapos po noon ay pumasok siya sa loob ng kwarto namin ni Drew at muling kinuha ang abo ni Jen at saka naupo sa sofa. At saka kinausap yon. Sinusumbong ang mga sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy ang pangdadaot sa akin ni nanay kahit sa harapan mismo ni Drew. Ginagawa pa rin niya. Wala na siyang patawad. Nahalata na rin yun ni Drew pero para hindi na lumalapa ay sinabi na lang niya sa akin na pagpasensyahan ko na lamang si nanay. Ano pa bang magagawa ko roon? Akala ko dahil napansin na ni Drew ang ginagawa ni nanay sa akin ay kakampihan na niya ako o i-validate ang nararamdaman ko. Pero hindi pa rin pala. Mas lalo ako nawala ng lugar, hindi lang sa bahay na yon kundi pati na rin sa buhay ni Drew. Mga kabarangay, hihilingin ko sana ang tulong ninyo. Ano ba ang pwede kong gawin sa sitwasyon ko? Aalis na lang ba ako sa bahay na yon? Naguguluhan na kasi ako, sana'y matulungan ninyo ako. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maritoni. Kumusta po kayo? Kung ako po ang tatanungin ninyo ay masaya ako ngayon kaya ako nagpadala ng sulat sa inyo. Masaya dahil naalis na sa puso ko ang isang butas na matagal ko nang dinadala. Isang butas na nagbigay sa akin ng labis na pangungulila at kalungkutan. Ngayon ay napuna na ang butas na yon pero ang kapalit nito ay isang probation mula sa korte dahil sa isang kasalanang ginawa ko. Habang sinusulat ko ang sulat na ito ay kakatapos ko lamang sa probation na ipinataw sa akin matapos akong makagawa ng isang krimen. Pero bago ko ikwento sa inyo ang buong detalye ay nais ko munang magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Glory, 28 years old. Lumaki ako sa isang mahirap at malaking pamilya. Siyam kaming magkakapatid, Papa Dudut. Panglima ako at katulad ng mga kapatid ko ay wala rin akong tinapos. Hanggang grade 6 lang ako noon. Street sweeper lang kasi ang nanay ko samantalang basurero naman ang tatay ko. Kaya wala sa priority nila ang edukasyon. Sa aming siyam, 2 lang ang nakapagtapos. Ang panganay na anak na maaga ring nagkapamilya at ang pangalawang anak na kinalimutan na kami simula noong nagkaroon siya ng maayos na buhay. At para makatulong sa mga magulang ay naging taga-silbi ako sa isang karinderya. 14 years old lamang ako noon pero batak na ang katawan ko sa mga mabibigat na trabaho. Maghapon akong naguhugas ng mga pinggan at pinaglutuan. Ako rin ang nagsisilbing serbedora na taga-abot ng pagkain sa mga customers at tagalinis ng kanilang pinagkainan. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti akong natutong magluto hanggang sa naging tagaluto na rin ako sa karinderyang yon, Papa Dudut. Oh, Ate Linda, maaga ka ngayon ah. Maaga ako nagising eh. Wala naman ako magawa sa bahay kaya dumiretso na ako rito para makasimula na sa trabaho. Mukhang ang marami ka nang natapos. Ano bang kailangan mo? Ituloy mo na lang nahiwain yung baboy pang Bicol Express. Nasimulan ko na yan. Okay, sige. Mabuti ka pa, nakatulog ng maayos. Samantalang ako, 2 oras lang yata tulog ko eh. Bakit naman? 10:00 ba namang umuwi si tatay? Lasing na lasing. Nagkalat na naman? As usual.
Ako na naman yung naglinis sa bahay tapos pagkatapos nun, kakapikit ko pa lang, nag-alarm na yung cellphone ko. Kailan ba kasi matatauhan yung tatay niyo? Nakakaloka naman. Hindi na magbabago yun, alak na yung tubig niya eh. Ang hirap ng ganyan. Kaya siguro dumami kayo magkakapatid kasi gabi-gabing lasing yung tatay niyo. Buti nga kamo, hindi na nasundan yung bunso namin. Ay, hindi mo lang sure. Wag naman sana. Ano yun, kukumpletuhin nila yung 10 mga daliri? Hindi na nga kami kasya sa bahay eh. Ay, kapag ako yumaman, aalis din talaga ako sa bahay. Ang tanong, yayaman ka ba? Sa sinasahod natin araw-araw kahit magtrabaho ka pa buong buhay mo, patay ka na, di ka pa rin yumayaman. Malay mo naman, makapulot ako ng milyones dyan o di kaya manalo ako sa loto. Sa malas mong yan, sa tingin mo, makakatsamba ka ng ganon? Hindi ka nga tumataya sa loto eh. Kung sa bagay, pinanganak nga pala ako sa mahirap na pamilya. Nagkaroon pa ako ng tatay na lasinggero tapos binigyan ako ng 8 kapatid. Paano pa kami makakaahon sa hirap niyan? Minsan talaga minamalas tayo pagdating sa kapalaran. Wala tayong magagawa dyan, bawi na lang sa next life. Siguro masamang tao ako sa previous life ko, kaya ako minamala sa buhay ngayon. Pakabait ka na lang ngayon para sa susunod mong buhay, swertehin ka naman. Ay, sarap sana kung may maipagyayabang din ako sa buhay, no? Ano kaya feeling ng mga may graduation photo at diploma na nakadisplay sa bahay? Walang silbi ang diploma na yan kung hirap ka naman maghanap ng trabaho. Ako nga, may diploma tapos wala namang maayos sa trabaho. Ano ba kasi nangyari? Bakit di mo pinurse yung tinapos mo? Malas din, katulad mo. Tsaka maaga ako nagkaanak eh. Kung ano yung available na trabaho, yun na lang ang pinasok ko. Minsan din talaga, tayo rin may kasalanan ng sitwasyon natin eh. Katulad mo, maagang nagkaanak. Wala naman akong pagsisisi sa nangyari. Ang mahalaga, may asawa ako na mahal ako at anak na mahal ko. Kahit maghirap pa ako sa kakatrabaho para sa kanila, wala kang maririnig na reklamo sa akin. Kaya ikaw, kung ano man yung mga pangarap mo, subukan mong tuparin kahit gaano pa yan ka-imposible. Sana nga pala rin din ako. Gusto kong matry yung nakaupo lang sa opisina habang naka-aircon tapos papasok ako na may bitbit na kape. Gusto kong magsuot ng mga branded na damit. Gusto kong magpatayo ng sariling bahay para sa mga kapatid ko. Gusto kong makapunta sa ibang bansa. Basta, ang dami kong pangarap na sana maibigay sa akin balang araw. Alam ko na, may naisip akong solusyon para maranasan mo yung mga bagay na yan. Ano? Humanap ka ng afam! Sira ulo ka. Gusto mo makaahon sa kahirapan, di ba? Afam ang sagot dyan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Parang pangarap din yan na mahirap din abutin eh. Wala namang magkakagusto sa akin sa itsura kong to. Ay, ate ko, ibang taste ng mga foreigner. Hindi mo lang alam, ikaw pala yung hinahanap nila. In my dreams, magluto na nga tayo. Uunahin ko na yung Bicol Express. Sige. Ako nang titira sa adobong kangkong tsaka sinigang. Marami akong pangarap sa buhay noon, Papa Dudut. Marami akong gustong maranasan. Marami akong gustong makamit at marami akong gustong mabago sa buhay ko. Pero alam ko noon na hanggang pangarap na lamang ang mga bagay na yon dahil kung magiging realistic ako, kahit araw-arawin ko pa ang pagtatrabaho ay hindi ko pa rin maaabot ang mga imposibleng pangarap na yon. Tuwing umuuwi ako sa bahay at nakikita ko ang estado ng pamilya namin, ay lagi akong napanghihinaan ng loob. Wala na talaga kaming pag-asang magbago. Dahil maliban sa batugan ang mga lalaki kong kapatid. Ang mga mas bata pa kesa sa akin ay never nakatapak sa paaralan. Gumagawa naman sila ng paraan para magkapera. Kapag maganda ang panahon ay nanlilimos sila sa mga matataong lugar. Minsan ay nangangalakal din sila ng basura o di kaya naman ay sila ang inuutusan sa lugar namin kapag may nangangailangan ng tulong. Ang karaniwang kapalit nito ay pera o di kaya'y pagkain. Normal na para sa amin ang ganong buhay kaya nasanay na rin kaming mangarap na mga bagay na makatotohanan at abot kamay lamang. Maging ang mga kapatid ko ay parang tinanggap na lamang na hanggang doon na lamang talaga ang buhay namin, Papa Dudut.
Pero iba ako. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko kahit na parang imposible pa itong mangyari. Ako lang kasi mismo ang makakatulong sa sarili ko dahil wala akong gagawin ay walang magbabago sa buhay ko. Alam kong wala na akong ibang aasahan pa maliban na lamang sa sarili ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para magbago ang takbo ng buhay ko. Kahit na magsimula lang ito sa maliit na hakbang, Papa Dudut. Glory, tapos ka na ba sa paghuhugas dyan para makapagsara na tayo? Malapit na, mga kutsara at mangkok na lang. Tulungan na kita dyan para matapos na. Gusto ko nang umuwi eh. Naantok na ako. Sige, ikaw na lang magbanlaw ng mga to. Ilang taong ka na ba ulit? 18, bakit? Ayaw mo ba mag-aral ulit? Bata ka pa eh. Sayang naman kung hindi mo may pagpapatuloy yung pag-aaral mo. Sa ganitong edad, itabi mo ako sa mga grade 7, baka mapagkamalan pa nila akong teacher. Hindi, pwede ka mag-TESDA. Total 18 ka na. Pasok ka na sa criteria. Marunong ka namang magluto. Magkukiri ka. May NC2 na yun. Pwede mong magamit para makapag-abroad. Wala talaga akong pambayad sa pag-aaral ko, te. Libre ang TESDA, ano ka ba? Anong libre? Walang libre sa edukasyon ngayon. Oo, siguro wala silang tuition fee. Pero may mga babayaran pa rin yan. Tapos yung pamasahe ko papapunta para mag-aral. Kung titigil ako sa trabaho, saan ako kukuha ng allowance? Pag-ipunan mo o di kaya magpatulong ka sa mga kapatid mo nakapagtapos. Di ba may dalawa kang kapatid na nakagraduate ng college? Meron, pero yung isa may sarili ng pamilya. Ayoko namang pahirapan pa yung buhay ng kapatid kong yun kasi pati naman sila naghihirap din eh. Yung isa naman, hindi ko alam. Wala na kaming balita sa kanya. Ano ba kasi nangyari sa kapatid mong yon? Ay nako, ate, sobrang lala. Hindi ko makakalimutan yung moment na yun sa buhay ko kasi first time na may lumaban kay tatay noon. Ikwento mo sa akin dali. Ganito kasi yun. Di ba alam mo naman si tatay? Ang gusto nun, dapat laging siyang nasusunod. Lahat ng salita niya, tama. Walang mali sa kanya. Kapag kumontra ka, basag ang bungo mo. Okay, tapos? Eto na nga. Napagtapos nila si ate. Nakahanap naman siya agad ng trabaho. Siyempre, happy-happy na si tatay kasi ramdam na namin yung konting pag-angat sa buhay namin. May masasarap na pagkain na kami noon. Tapos si ate yung nagbabayad ng mga bayarin. Para bang nabawasan na yung trabaho nila kasi nandyan na si ate nakatulong nila. Aha, tuloy mo lang, nakikinig ako. Tapos isang araw, biglang umuwi si ate na may dalang balita. Buntis siya. Nagalit tatay mo? Oo naman, galit na galit. Sampal yung inabot ng ate ko. Hindi pa nga raw nababayaran ni ate yung mga sakripisyo nila tapos magpapabuntis na agad siya. Dismayado si tatay nun. Grabe naman! Nagalit yun kasi alam niyang mawawala na yung ATM nila. Wala na silang mapagkukuhaan ng pera. Medyo naiintindihan ko rin naman yung pinanggagalingan ni tatay. Siyempre, umaasa silang si ate na ang magiging katuwang nila sa mga gastusin. Tapos bigla siyang nagpabuntis. Eh di katulad din ni kuya na maaga siyang magkakapamilya. Ibig sabihin, yung dalawang napagtapos nila, walang naging ambag sa buhay nila. Ang hirap nun. Yung ikaw yung pressured kasi pinagtapos ka sa pag-aaral. Nag-i-expect sila na may kapalit yung mga bagay na yun na kung tutuusin, hindi naman dapat ganun. Siyempre, pinaglaban ni ate yung sarili niya. Sawa na raw siya sa mga pananakit ni tatay. At hindi raw lahat ng credit na kina tatay kasi marami ring sakripisyo si ate para matapos niyang pag-aaral niya. Marami siyang sideline na pinasok. Naging working student siya. O, tapos ano nangyari sa kapatid mo? O yun, pinalayas siya ni tatay. Simula noon, hindi na namin siya nakita. Never na siyang nagparamdam, never na siyang nagpakita. Teka, bakit ganun yung ginawa sa ate mo samantalang yung panganay nyo na mas naunang nagkapamilya, hindi naman pinalayas? Lalaki kasi yung panganay namin. Para kay tatay, okay lang daw yun. Pero kapag kaming mga babae na yung nabuntis, iba yung tingin niya dun. Grabing double standards niya na. May favoritism eh. Hirap ng ganyan.
Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang para kapag nakapagtapos ka, makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Makakabukod ka sa abusado mong tatay. Papadudod sa bahay namin si tatay ang batas. Lahat ay kailangang sumunod sa gusto niya kahit pa mali ito. Kung hindi kami susunod ay bugbog lang ang mapapala namin mula sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit naging matatakotin ako sa maraming bagay. Makarinig lang ako ng malalakas na ingay katulad ng kalderong nahulog o di kaya ay pintong padabog na sinarado ay bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Ganon po kasi lagi sa bahay noong bata pa lamang ako. Parang may exorcist sa bahay namin kapag nagwawala si tatay. Lumilipad ang mga gamit namin. Noong bata ako kapag ganon ang nangyayari ay natatakot lamang ako habang umiiyak sa takot. Noong tumanda ako kapag alam naming uuwi na naman ng bahay si tatay ng lasing ay lumalabas muna ako para makapagpahangin. Saka na lang ako uuwi kapag tulog na siya. Walang laban ang nanay namin kay tatay, Papa Dudut. Siya ang karaniwang punching bag ni tatay noon kapag galit siya. Kung bakit siya galit dahil hindi raw niya magawa ng maayos ang trabaho niya bilang padre de pamilya. Sawa na raw siya sa pagiging mahirap at ang tanging ginagawa niya ay para ilabas sa mga hinanakit na yon ay ang mag-inom at magwala sa bahay. Malinaw pa sa mga alaala ko noon kung paano pinalayas ni tatay ang kapatid ko. Sobrang broken ako noon dahil isa si ate sa mga paborito kong kapatid. Siya ang laging nagbibigay ng pera sa akin noong bata pa lamang ako. Lagi niya ako nililibre ng pagkain. Noong pinalaya siya ay parang nawala na rin ako ng kakampi sa buhay. Papa Dudut, hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tatay sa ate ko noong nabuntis siya. Pero noong lumaki ako ay gets ko na ang lahat, lalo na noong ako na rin mismo ang umuwi sa bahay na may dalang balita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May boyfriend ako noon, Papa Dudut. Nagtatrabaho siya bilang isang mekaniko. Katulad ko ay hindi na rin siya nag-aaral. High school lang ang tinapos nito, 16 years old lamang siya noon, samantalang ako naman ay 18 years old. Una ko siyang nakita noong kumain sila ng mga katrabaho niya sa karinderya namin. Sa sumunod na araw ay pasara na kami noong humabol siya para kumain. Dahil maraming natirang ulam noong araw na yon ay nagbolontaryo akong pagsilbihan na lamang muna siya dahil alam kong madadatnan ko na naman si tatay sa bahay ng lasing. Pinauna ko na noon si Ate Linda at ako na ang nagsarado ng karinderya. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Wala na siyang magulang at ang nagpalaki sa kanya ay ang tito niya na siyang nagmamay-ari ng maliit na auto repair shop sa lugar namin. Simula noon ay sa karinderya na siya araw-araw na kumakain. Mabilis na gumaan ang loob ko sa kanya dahil lagi niya akong kinukumusta noon, Papa Dudut. First time ko lang magkaroon ng kakilalang tao na concern sa kapakanan ko. Never akong tinanong ng mga magulang at kapatid ko kung kumusta ako. Tanging siya lang ang nangungumusta sa akin. Kalauna niligawan niya ako at sinagot ko naman siya, Papa Dudut. Ang boyfriend ko na ang naging takbuhan ko kapag puno ako ng problema. Kapag masyadong makalat ang pag-iisip ko, pumupunta ako sa bahay nila para magkaroon ng kasangga. Naging tago ang relasyon namin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na kapag nalaman ni tatay na may boyfriend ako ay magagalit siya. Ganon kasi ang nangyari sa pang-anim kong kapatid. Noong nalaman niyang may boyfriend ito ay binugbog niya hindi lang ang kapatid ko kundi pati na rin ang boyfriend nito. Tumagal ang relasyon namin ng 7 buwan hanggang sa isang araw, napansin ko, Papa Dudut, na unti-unting may pagbabago sa katawan ko.
ka lang ako sa amoy ng patis. Ang tagal mo na nagtatrabaho dito. Ngayon ka pa masusuka sa amoy ng patis? Tsaka patis lang yan. Ewan ko ba, bigla na lang naging sensitive yung pang-amoy ko. Yung mga malalakas ang amoy, bagoong, pabango, pati amoy ng sigarilyo. Kapag nakakaamoy ako noon, bigla na lang sumasama pakiramdam ko. Kailan nagsimula ito? Halos isang buwan na rin siguro. Ano pang nararamdaman mo maliban sa pagiging sensitive ng pang-amoy mo? Lagi akong pagod tsaka mabilis mahilo, lalo na sa umaga. Hindi kaya buntis ka? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako mabubuntis? Morning sickness yung nararamdaman mo. Sintomas yan kapag buntis ang isang tao. Ganyan ako nung nagbuntis ako eh. Ate, wag mo akong tinatakot ng ganyan. Hindi kita tinatakot, seryoso ako. Na-try mo na bang mag-pregnancy test? Hindi. Hindi ko alam kung paano yun eh. Subukan mo para malaman natin kung ba't ka nagkakaganyan. O di kaya, magpunta ka sa health center. Magpa-check up ka doon, libre lang yun. Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Kung buntis ka, wala tayong magagawa. Kagagawan mo yan eh. Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka. Maingat naman ako. Talaga ba? Magkakaganyan ka ba kung nag-iingat ka? Ay naku, Glory, ang bata mo pa para magkaroon ng anak. 19 ka pa lang, di ba? Paano mo bubuhayin yung anak mo na yan? Hindi yun yung problema ko kundi si tatay. Baka mapatay ako noon kapag nalaman niyang buntis ako. Ikaw naman kasi. Alam mo naman na sobrang stricto ng tatay mo. Aware ka na nga sa mga consequence tapos ganyan pa ginawa mo. Hindi ko naman to ginusto eh. Hindi mo ginusto o baka hindi mo lang inaasahan? Kasi magkaiba yon. Alam mo, Glory, lahat ng mga desisyong ginagawa natin sa buhay may kaakibat na bunga yan. Nagkaroon ka ng boyfriend, ginawa nyo kung ano man yung ginawa nyo. Ngayon, yan ang bunga. Tapos anong kahihinat na pagbubuntis mo? Magagalit sa'yo yung tatay mo. Tapos ano? Palalayasin ka rin tulad ng ginawa niya sa ate mo. Sinasabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ko gagawin yung ginawa ni ate. Paano ko niyan ngayon? Natatakot ako, Ate Linda. Baka palayasin din ako ni tatay. Hindi ka ba matutulungan ng nanay mo? Wala namang laban si nanay kay tatay eh. Lagi lang siyang nakasunod sa mga desisyon ng tatay namin. Kumpirmahin mo muna kung buntis ka nga talaga. Saka mo nilang problemahin yung mga bagay na yan kapag alam na natin kung ano talagang estado mo. Paano kung buntis nga talaga ako? Anong gagawin ko niyan? Alam ko yung takot na nararamdaman mo ngayon. Normal lang yun. Normal lang malito o malungkot pero hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. May boyfriend ka naman, hindi ba? Magtulungan kayo. Eh paano kung pati siya hindi niya alam gagawin niya? Ilang taon na ba tong boyfriend mo? 16. Naku, Diyos mio. Ang babata niyo pa. Talagang magagalit talaga tatay mo niyan. Paano niyo bubuhayin yung baby kung sakali? Hindi ko rin alam. Ate, tulungan mo ko. Ay, limitado lang yung maitutulong ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Salamat, ate. Basta, magpa-check up ka muna para alam natin ginagawa natin. Hihingi ako bukas ng day off kay boss para makapunta ako sa center. Mabuti pa para malaman agad natin kung buntis ka ba talaga o hindi. Hala, sige, ako na dyan. Doon ka na nga lang sa mga plato, magpunas ka. Tsaka ihanda mo na rin yung mga kubyertos. Sige, pero ate, kung sakali mang buntis talaga ako, pwede bang isikreto na lang muna natin to? Oo naman. Magtiwala ka lang sa akin. Wala makakaalam ng sikreto mo. Tsaka, wala naman ako sa lugar para ipagkalat yung buhay mo. Salamat. Papadudot kumpirmado na buntis nga ako. Halos maiyak na ako sa kaba noon habang palabas ako ng center dahil sa mga nalaman kong balita. Hindi ko alam kung papaano ko ito sasabihin sa pamilya ko lalong-lalo na sa tatay ko. Ayokong matulad sa ate ko na napalayas at naging mapag-isa sa buhay. Hindi kasi ako katulad ng ate ko na madiskarte. Kapag ako ang pinalayas, wala akong ibang matutuluyan. Wala rin naman akong gaanong kaibigan na matatakbuhan maliban sa boyfriend ko. Pagkatapos kong magpa-check up sa health center ay dumiretso ako sa boyfriend ko. Busy siya noon sa inaayos niyang motor noong kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nabuntis niya ako. Kitang-kita ko sa mga mata niya
ang magkahalong dismaya at takot. Hindi niya inaasahan ang balitang yon, Papa Dudut. Doon din ay inamin niya sa akin na hindi raw niya kayang buhayin ang bata. Hindi pa raw siya ready na maging ama dahil masyado pa siyang bata. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang ugali ng boyfriend ko sa akin. Palagi na niya akong iniiwasan. Ayaw niyang makipagkita sa akin at kapag magkasama naman kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa baby. Hindi nagtagal ay hindi na nagparamdam pa sa akin ang boyfriend ko. Nung oras din yon ay parang gumuho ang mundo ko. Ang inaasahan kong kakampi sa mga problemang kinakaharap ko ay bigla na lamang akong iniwanan. Ibig sabihin noon ay mag-isa na naman akong haharapin ang mga pagsubok na ito. Totoo nga na wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lamang dahil sa dinadala kong problema ay hindi na ako nakapag-concentrate sa trabaho ko at agad yung napansin ni Ate Linda, Papa Dudut. Papalitan ko lang po tong tubig sa water dispenser. Wala nang laman. Ako na dyan! Ano ka ba? Bawal magbuhat ng mabibigat na bagay ang buntis. Itabi mo na yan. Ako na magpapalit yan mamaya. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Magsain ka na lang ng kanin para mamayang gabi. Paniguradong dito na naman kakain yung mga taga-construction. Sige, dadalawahin ko na ba? Isa na lang muna. May laman pa naman yata yung malaking rice cooker eh. Oo, meron pa. Isa na lang muna. Gamitin mo yung maliit. Nga pala. Wala na ba talagang paramdam yung boyfriend mo? Wala na. Parang di na ako kilala nung taong yun eh. Bata pa kasi kaya walang pananagutan. Pero dahil siya ang ama, nasa batas yan na dapat suportahan niya yung bata ano man ang mangyari. Hindi naman ata nasusunod yung batas na yan eh. Kaya maraming lalaki dyan na anak ng anak tapos kayang iwan yung mga anak nila kasi wala namang nangyayari dyan sa child support na yan. Sa bagay, totoo naman. Sa bahay niyo, wala naman silang napapansin tungkol sa'yo. Wala. Ganun kami sa bahay eh. Walang pansinan kaya mahihirapan silang malaman na buntis ako. Hindi nga nila ako makumusta eh. Di madali lang pala itago yung tiyan mo kung sakali. Kaso, ang problema ko kapag nanganak na ako, paano natin itatago yung bata? Yun ang totoong problema. Willing naman akong kupkupin kayo ng anak mo kung sakali pero pansamantala lang yun. Ipalaglag ko na lang kaya to hanggat maaga pa. Hoy, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Tsaka, illegal ang abortion dito sa Pilipinas, makukulong ka niyan. Mas gugustuhin ko na lang makulong kaysa harapin ko yung tatay ko kapag nalaman niya yung totoo. At least sa kulungan, libre ang tirahan at pagkain dun. Ay, nahihibang ka na talaga. Hindi talaga ako nagbibiro. Hindi mo nga pwedeng gawin yun. Papatay ka ng tao dahil lang sa takot mo sa tatay mo. Hindi ko alam. Siguro natatakot lang ako na baka wala akong mapuntahan kapag pinalayas ako sa bahay. Ganito na lang, may naisip ako. Ano? Ipaampun mo yung bata. Marami mag-asawa dyan na naghahanap ng batang aampunin. Mas maganda yun kasi hindi mo lang bibigyan ng chance yung bata na mabuhay. Mabibigyan mo rin siya ng mas maayos na pamilya. Kanino ko naman siya ipapaampun? May alam akong kumadrona na may kontak sa mga taong naghahanap ng maaampun na anak. Gusto mo bang kausapin ko siya? Sige, mas maganda yun. Ipapaampun ko na lang yung bata. Pero sigurado ka na ba dyan? Sigurado kang hindi mo ito pagsisisihan sa huli? Hindi, sigurado na ako. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa totally nararamdaman yung bata dyan sa tiyan mo. Pero once na nagkaroon na kayo ng koneksyon ng bata tapos kapag naipanganak mo na siya, iba na yung feeling na mararamdaman mo. Baka malaki yung chance na magbago pa yung isip mo. Hindi na magbabagong pasya ko. Desidido na ako. Ipapaampun ko yung bata. Tama yung sinabi mo. Mas magandang solusyon yun kasi mapupunta siya sa taong kaya siyang alagaan. Kesa naman maiwan siya sa akin, hindi ko siya kayang buhayin. May 9 na buwan ka pa para pag-isipan yung desisyon mo. Huwag ka masyado magpadalos-dalos. Tandaan mo ha, minsan ka nang nagkamali dahil sa mga desisyong hindi mo pinag-iisipan ng maayos. Basta, kung ano man yung mangyari, sure ka na may kakilala kang pwedeng umampun sa anak ko? Madali na lang yon. Ang problemahin mo na lang muna sa ngayon,
Yung maitago mo ng maayos yung bata sa tiyan mo para hindi ka mahuli. Madali lang niya maitago sa ngayon dahil maliit pa, pero paano kapag lumaki na yan? May plano na ako para dyan. Tsaka marami akong bilbil, hindi ito mahahalata. Basta kapag nagka-bookingan, nandito lang ako na pwede mong takbuhan, ha? Salamat. Kung wala ka, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Para na rin kitang kapatid eh. Sa tagal natin magkasama dito sa karinderya, wala na yun sa akin. Hala, magsaing ka na. Napakwento na naman tayo dito nang wala sa oras. Heto na, magsasaing na. Ganon na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Hanggat maaari ay umiwas ako sa bahay para hindi nila mahalata ang paglaki ng tiyan ko. Mabuti na lang at medyo malaki rin ako ng panahong yon, kaya pwede kong irason na taba lang ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan ko. Mas dinamihan ko rin ang pagkain ko para mas lalo pang lumaki ang katawan ko at masabayan nito ang paglaki ng tiyan ko. Bumili rin ako ng malalaking damit sa ukayan para maitago ko ang pagbubuntis ko. Kapag naman nasa bahay ako ay lagi akong mapag-isa sa kwarto o di kaya ay tumatambay ako sa labas at saka na lamang uuwi kapag patulog na ang mga kamag-anak ko. Sa kabutihang palad na itago ko naman ang pagbubuntis ko ng maayos. Walang nakaalam sa sitwasyon ko noon maliban sa boyfriend ko at si Ate Linda. Noong naglibor ako sa kalagitnaan ng gabi ay tiniis ko noon ang sakit. Gusto ko mang sumigaw. Sa sakit na nararamdaman ko ay hindi ko magawa dahil baka magtaka ang mga kasama ko sa bahay. Buong magdamag ay sinikap kong itago ang nararamdaman ko. Kinakausap ko pa si baby na huwag munang lumabas at antayin na lamang niya na mag-umaga. Nakinig naman si baby noong lumiwanag na ay agad akong lumabas ng bahay bago pa magising sina tatay. Tinawagan ko si Ate Linda para kontakin ang kakilala niyang kumadrona. Pagdating ko sa bahay nila ay nakahanda na ang lahat. Doon ko pinanganak ang baby ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Saglit ko lang nakapiling ang anak ko, Papa Dudut, at yon ay noong pinadede ko siya pagkalabas niya sa akin. Pagkatapos noon ay inihiwalay na nila sa akin ang bata para hindi na raw ako magkaroon ng koneksyon sa kanya. Baka raw kasi magbago pa ang isipan ko na ipaampon ito kapag nahagkan ko na ang baby ko na karaniwang nangyayari sa mga inang may bagong silang na sanggol. Bago kinuha sa akin ang anak ko ay napansin ko na may balat ito sa mukha niya sa ilalim ng kanyang kanang mata. Itim ito at mapusyaw na parang mapa ng Palawan. Napanaginipan ko pa yon noong nakatulog ako pagkatapos kong manganak. Pagkagising ko ay wala na sa bahay nila si Ate Linda at ang baby. Ang sabi sa akin, agad daw nilang tinawagan ang mag-asawang gustong umampon sa anak ko. Pagkarating nila ay inuuwi na nila ito kapalit ang paunang bayad sa bata. Saka ko na lang daw makukuha ang kalahati ng bayad kapag legal na nilang naampon si baby. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaunting kalungkutan noong nalaman kong wala na ang baby ko. Matagal ko pong inihanda ang sarili ko para sa bagay na yon dahil yun naman talaga ang plano. Pero iba pala ang feeling kapag nangyari na ito. 9 na buwan ko ring nakasama ang baby ko at ngayong wala na siya sa piling ko ay para bang napakalaki ng nawala sa akin. Simula noong araw na yon ay hindi na nawala sa puso ko ang lungkot na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hoy, lalim naman ang iniisip mo. Ba't ka nakatunga nga dyan? Halika na, kumain na tayo. Ang tagal mo kasi, kanina pa kita inaantay. Inantay ko lang yung huling customer na makaalis para makapagsara na tayo. Gusto mo ba to? May natira pang bistek. Sa'yo na lang yan. Alam kong paborito mo yan eh. Okay na ako dito sa adobo. O sige, ikaw bahala.
Kumusta na kaya yung baby ko? Ba't mo naman iniisip yan ngayon? Wala lang, curious lang ako. Sigurado kung nasa maayos ng kalagayan yung anak mo ngayon. Nakita mo yung umampon sa baby ko? Oo, sinamahan ko yung kumadrona nung sinundo nila yung baby. Alam mo ba kung anong pangalan nila? Hindi ko na tinanong, tsaka hindi mo rin naman pwedeng malaman yung pagkakakilanlan nila eh. Bakit naman? Sa pagkakaalam ko, may confidentiality pagdating sa ganyan. Kung tama ako, close adoption yung mangyayari. Closed adoption? Ano namang ibig sabihin nun? Closed adoption ang tawag kapag ayaw makipagkilala ng adoptive parents sa biological parents. Pero bakit naman? Ewan ko, for privacy siguro. Tsaka baka natatakot sila na baka isang araw, bigla ka na lang magpakita sa pintuan nila para kunin yung anak mo. Pero legal naman yung pag-ampon nila eh. Kapag natapos na yun, wala na akong magagawa kahit gusto ko pang kunin yung anak ko. Kasi kapag natapos na yung adoption process, wala na akong karapatan sa bata. Totoo naman yun, pero irespeto na lang din natin yung gusto ng adoptive parents. Tandaan mo, sila ang nagligtas sa'yo mula sa problema mo. Nakatulong din naman ako sa problema nila eh. Nagkaroon sila ng anak dahil sa akin. Ayun nga, so pareho na kayong walang problema. Pareho na dapat kayong mag-move on. Ewan ko, para kasing ang bigat sa dibdib. Parang ang laki ng kasalanan ginawa ko. Para naman sa ikabubuti yung mag-ina yung ginawa mo. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo? Sabi ko naman kasi sa'yo napag-isipan mo yung mabuti. Hindi naman ako nagsisisi, pero may konting panghihinayang lang ako nararamdaman. Nakakalungkot lang na sa ganun na uwi yung lahat. Hindi ako namatayan, pero ganito pala yung mawalan ng anak. Siguro iniisip mo ngayon na wala akong pake sa bata kasi ang bilis ko nag-decide na ipaampon siya. Hindi naman ganun yung iniisip ko sa'yo. Wala ka lang talaga kasing choice. Saglit ko lang siya nahawakan, pero parang ang tagal na naming nagkasama. Siyempre, 9 na buwan mo siyang kinarga. Kahit papaano, nagkaroon na kayo ng koneksyong dalawa. Alam mo, noon, kapag malungkot ako at mag-isa, yung baby sa tiyan ko yung kinakausap ko. Siya yung tanging kasama ko sa mga oras na kailangan ko ng suporta. Kung dumating lang sana siya kung kailan ready na ako, na kaya ko nang ipaglaban ang sarili ko, siguro hindi ako mawawala ng anak. Kaso ang aga niyang dumating eh. Matuto ka na lang sa nangyari. Wala man lang kaming picture sa isa't isa. Ang bilis din kasi ng mga pangyayari. Nung nanganak ka, tinawagan na agad nung kumadrona yung mag-asawa. Pero siguro, mas makakabuti na rin yun para mabilis ako makalimot kung sakali. Tama, mas maganda nga yun. Alam mo, ate, kung hindi nawalay sa akin yung anak ko, siguro papangalanan ko siyang Elias. Uy, in fairness, ang ganda ng pangalan na yan. Ano kayong pangalan binigay nila sa anak ko? Ay nako, Glory, kung ganyan laging tumatakbo sa isip mo, hindi mo magagawang mag-move on. Palayain mo na yung anak mo. Patawarin mo na yung puso mo sa nangyari para sa ganun makapagsimula ka na ulit. Ang hirap. Alam mo, kumain na lang tayo para makauwi na rin tayo. Gusto ko nang humilata. Feeling ko, kailangan mo lang ng tulog para mawala na yung bumabagabag sa isip mo. Papadudot ng anak ako ng walang nakakaalam maliban kay Ate Linda. Ang sekreto namin yon ay naitago namin ang mahabang panahon. Mabilis na dumaan ang mga taon at kahit nawala man sa isipan ko ang tungkol sa anak ko ay nanatili pa rin siya sa puso ko. Kahit na taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawala ang butas sa puso ko. Pakiramdam ko ay hindi ako buo dahil alam kong may kulang sa akin. May lagi akong hinahanap na hindi ko mawari kung ano. May mga pagkakataon noon tuwing dapit hapon at papalubog na ang araw. O di kaya ay tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid ay nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan at pagkalumbay. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit ako nakakaramdam ng ganon. Dala-dala ko ang emosyong yon hanggang sa tumanda na ako, papadudot. Noong mga panahong yon ay wala na ako sa karinderya at bumukod na rin ako mula sa mga magulang ko. Nagtatrabaho na ako noon bilang tindera ng milk tea at shawarma sa tapat ng isang eskwelahan. Katulad ng buhay ko noon,
nanatili akong mahirap. Ang mga pangarap ko noong bata ko ay nanatili na lamang na pangarap. Alam kong hindi ko na maaabot ang mga bagay na yon at tanggap ko na kung anuman ang buhay na meron ako. 7 buwan pa lang ako sa trabaho ko noon nung isang grupo ng kabataan ang tumambay sa shop namin. Isa sa mga batang nakaagaw ng pansin ko dahil sa balat nito sa mukha. Katulad ito ng balat ng baby ko. Parang mapa ng Palawan. Parang nakaramdam ako ng lukso ng dugo noong time na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang naging emosyonal ako. Kamukha niyang ex-boyfriend ko mula sa mata at hugis ng kanyang ulo at kuhang-kuha niya ang mukha nito. Hindi man ako sigurado pero alam kong siya yung anak na ipinaampun ko, Papa Dudut. At yon ay kinumpirma ko noong bumisita si Ate Linda sa shop, Papa Dudut. Kumusta naman ang babaita? Oh my gosh, Ate Linda! Long time no see! Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang matikman yung shawarma nyo. Balita ko, mabili raw yan eh. Paano mo pala nalaman na nandito ako? Sa Facebook! Lagi ko kaya nakikita mga selfie mo. Oh, na-miss kita. Wait lang, igagawa kita ng bestseller namin dito. Libre kita. Ayun no, yan ang gusto ko. Mabilis lang ba yan? Mabilis lang to. Maupo ka muna dyan. O sige. So, kumusta ka na? Eto, medyo umayos-ayos naman ang buhay ko. Hindi na katulad ng dati na hirap pagdating sa pera. Sana all, may asawang promoted. Congrats pala. Nakita ko yun sa FB post mo. Hey, salamat. Eh ikaw naman, single ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo, patuloy pa rin sa paghabol ng pangarap kahit mukhang mahirap nang abutin. Naku, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Heto na yung merienda mo. Tikman mo, masarap yan. Salamat. Alam mo ate, may kukwento ako sa'yo. Ano yan? Naaalala mo pa ba yung anak ko noon na pinaampon natin? Oo naman, naalala ko pa siya. Bakit mo na itanong? Nakita ko yung bata. Talaga ba? Paano mo naman nalaman na siya nga yung anak mo? Basta naramdaman ko na lang. Diba alam mo naman yung feeling ng ina kapag nakita yung anak nila? Ganon yung naramdaman ko. Lukso ng dugo? Oo, parang ganon. Paano ka naman nakakasiguro na siya nga yung anak mo? Sa lawak ng Metro Manila? Sa dami ng mga tao dito? Ang swerte naman kung bigla na lang kayong pinagtagpo ng tadhana. Naaalala mo yung balat sa mukha ng baby ko? Ganon na ganon yung balat ng batang nakita ko. Nakausap ko siya isang beses. 9 years old na raw siya. Sakto yun sa edad ng baby na pinanganak ko noon. Wala ka pa ring pruweba na yun nga yung anak mo. Meron. Siya mismo nagkwento sa akin na hindi siya totoong anak ng mga magulang niya. Ganun daw ka-honest yung mga magulang niya sa kanya, kaya habang bata pa, inamin na nila yung totoo. At paano mo naman nalaman yung mga bagay na yan? May tiwala sa akin yung bata. Sukoy ko kaya silang magkakaibigan dito. Nako, Glory ha, hindi ko gusto kung saan papunta tong usapan na ito. Bakit naman? Masaya lang ako na makita yung anak ko na nasa mabuti siyang kalagayan. O tapos, kung anak mo talaga siya, anong gagawin mo ngayon? Hindi ba dapat nakalimutan mo na siya ngayon? Hindi mo na dapat siya iniisip kasi iba na yung mga magulang niya, hindi na ikaw. Oo, alam ko. Pero gets mo naman ako, di ba? Ina ka rin at walang inang makakalimot sa anak niya. Pero iba kasi yung sitwasyon mo. Kahit ano pa yung sitwasyon ko, anak ko pa rin siya. Hindi naman siguro masama na makapiling ko siya kahit ilang saglit lang. Huwag mong sabihin sa akin magpapakilala ka sa kanya bilang totoo niyang ina. Hindi, syempre hindi ko naman gagawin yun. Pero parang may rason eh kung bakit kami pinagtagpo. Baka ito na yung chance ko. Chance na ano? Chance na bumawi sa kanya. Kaya hindi ko na palalampasin tong chance na to. Ay, tigilan mo nga ako sa mga chance na yan. Matagal ka nang nawalan ng chance sa anak mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ay kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung anak mo. Mag-move on ka na, Glory. Ano ibig sabihin ng buntong hiningang yan? Wala. Tama ka. Tama lahat ng mga sinabi mo. Pero nandito na siya eh. Abot kamay ko na siya.
Ay bahala ka, basta pinagsabihan na kita ha. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama. Papa Dudut, naging regular customer ko ang mga batang tinutukoy ko. Tuwing nakikita ko sila ay sumasaya ang puso ko at gumagaan ang loob ko. Isang hapon habang uwian na ang mga bata ay dumaan sa shop ang bata para bumili ng milk tea niya. Noong oras na yon ay isang ideyang pumasok sa isipan ko. Inimbitahan ko siya na maglaro sa parke at nabanggit kasi niya na never pa siyang nakakapunta sa park dahil sobrang busy ng mga magulang nito para ipasyal siya. Pumayag ang bata na sumama sa akin at iniwan ko ang shop sa katrabaho ko at sumaglit kami sa pinakamalapit na parke. Pagkatapos maglaro ay nagpunta kami sa isang fast food at binili ko siya ng ice cream. Isang bagay na malimit din daw ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Halos 3 oras din kaming nagkasama, Papa Dudut, at sa mga oras na yon ay napakasaya ng puso ko. Para bang bigla na lamang nawala ang lungkot na nararamdaman ko. Sa maikling oras ay naranasan kong magpakaina sa anak ko. Pagkatapos ng pagsasama naming dalawa ay binalik ko siya sa eskwelahan nila. Doon ay naabutan namin ang mga magulang ng bata na may kasamang pulis. Binalik ko sa kanila ang bata at nag-explain kung ano ang nangyari. Pinaratangan nila akong kidnapper kahit na nagpakilala ko sa mga magulang ng bata na ako ang totoo niyang ina. Mas naggalit pa sila noong nalaman nila yon kaya kinasuhan nila ako. Hindi naman gaano mabigat ang parusang ipinataw sa akin dahil first offense ko pa lamang yon at wala namang masamang nangyari sa bata physically and emotionally, ay binigyan lang ako ng probation. Pinagbawalan din akong lumapit sa bata at magpakita sa kanya. Sinunod ko ang lahat ng yon nang walang pag-aalinlangan. Ang mahalaga ay nasubukan kong makasama ang anak ko at nalaman kong nasa mabuti siyang kalagayan at maganda na ang buhay nito. Pagkatapos ng probation ay lumipat ako ng trabaho at tirahan. Nagsimula ulit ako. Pero sa pagkakataong ito ay magana ang loob ko dahil unti-unti ko na ring napapatawad ang sarili ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Glory.